manalangin. Let us pray. Maraming Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa inyong pong biyaya, sa oras na itong binigay niyo po sa amin, ang muli na namang pag-aaral po ng inyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, may kayo pong mamula sa bawat bahagi ng aming pong pag-aaral ngayong pong gabi. At ihanda niyo po ang puso-isipan ng bawat isa. Ihanda niyo rin po ang aming mga internet at mga gadgets na aming pong ginagamit upang maging ang aming salita po ay dumaloy po sa bawat pamilya, bawat individual na nakakasama po namin sa aming pong live streaming. At masa kami, Panginoon, na kayo po may tataas sa aming kalagitnaan. Sawayin niyo po ang mga gawa ng kaaway, tulungan niyo po kami makapag-focus sa aming pag-aaral. At masa kami, Panginoon, sa lalong madaling panahon, ay babalik po kami sa sama-sama pagsamba sa hapon, ng linggo, at maging sila po Friday, Panginoon. Masa kami ang inyong pong patuloy po na pangunguna po sa aming pong mga pag-aaral, Panginoon. At maging sa aming pong series ng lesson sa hapon na ito, nakalat po ng first John, Panginoon. At salamat po Diyos sa inyong pong biyaya, aming pong pinagkakatiwala sa inyong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po imawit sa Panginoon. Awitin po natin, Draw Me Nearer. Awitin po natin, I Am Thine, O Lord, song number 42 sa ating pong songbook. Song number 42. Awitin po natin, I Am Thine, O Lord, Draw Me Nearer. Sa ating pong pag-umpisa ng ating pong pag-awit, ay pong hapon. Sing the first verse. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of the single heart, not before thy throne I stand. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Another song, 132, Nothing But the Blood of Jesus. Amen? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Song number 132 sa ating pong songbook. I hope meron din kayong mga songbook na ginagamit sa inyong kanya-kanyang tahanan. At atin po itong aawitin. Nothing but the blood. Let's sing the first verse now. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious
flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Bago tayo tuloy ng awit, nais po nating batiin ulit ang ating po mga kapatira na mag-celebrate o nag-celebrate po na kanila po mga birthday ngayong pong buwan ng March. Opo, nasa last month na ho tayo ng first quarter. Nagtaon po na ito. And ating pong binabati po yung ating pong mga kapatira. Po sila Gio Vilaro, March 5, Brother Ian, March 6, Justin, March 17, Sister Joyce, March 21, Brother Stephen, March 25, Brother Popoy, March 26. Okay, so happy birthday po sa bawat isa po sa inyo. At meron po sa atin na meron po may birthday ngayong po buwan ng March, ay pakibanggit lang po para may dagdag po natin dito po sa ating po mga listahan po ng ating po mga may birthday ng ating celebrant. And also, atin po patuloy na ipanalangin yung another project po natin, signboard po sa ating pong sa labas, yung sa may kalsada. And also, panalangin din natin yung mga missionaries na ating pong sinusuportahan na sila po ay makabalik sa kanilang mga respective mission field. Kaya po ni Pastor Autura ng India, Pastor Niervis ng Vietnam, at si Pastor 14 na sana po ay matuloy po yung kanilang lakad sa buwan po ng June or July. So lahat po sila mabigyan ng visa. And also with our local missionaries na sinusuportahan na si Pastor Nika ng Carmona, Pastor Marana ng Talisay, Batangas. So at this time, hindi po tayo nakapagdala at meron tayong mga nilakad itong nakarang mga araw. At nakatid po ako ng conference ng Monday and Tuesday doon sa Kalamba. Panalangin po natin. So may mga youth, may mga Casus Fellowship na naka-schedule po na nais ko pong maatinan. Nakasama po natin sa prayer. Ito po sa March 28, the last Monday ng buwan ay meron po mga Casus Fellowship na ginaganap po sa iba't ibang area dito po sa Laguna. Laguna Group prayer meeting po yun. Laguna Prayer Group. So kasama natin sa panalangin po yan. At panalangin natin yung mga patirang po natin na aming karamdaman kasama natin sa prayer. Si Brother Noel, patuloy na bigyan ng kagalingan. Maging si San Antoinette, kasama natin sa prayer. Okay? So panalangin din natin yung mga hindi na nakaka-attend. Sila po yung maging makadalo sa ating pananambahan. Okay? So tayo po yung muling aawit sa Panginoon. At nais ko tawag sa Brother Ian, paunahan tayo sa ilang mga awitin.
dalawang awitin at lahat. Awitin po natin His Way with Thee. Song number 117 po. His Way with 177. Let's all sing on the first verse. Would you live for Jesus and be always? Would you and we will never roam? Would you have him bear your burden, carry all your load? Let him have his way with thee. His Lord can make you what you want to be. His blood can cleanse your heart and make you free. His love can hold your soul, and you will see 'twas best for him to have his way with thee. On the second verse. Would you have him make you free and follow at his call? Would you know the peace that comes from giving all? Would you have him save you so that you will never fall? Let him have his way with thee. His power can make you what you want to be. His blood can bless your heart and make you free. His love can fill your soul, and you will see what's best for him to have his way with thee. On the last. Would you in his kingdom find a place of constant rest? Would you prove it through his providential test? Would you in his service labor always at your best? Let him have his way with thee. His power can make you what you want to be. His blood can cleanse your heart and make you free. His love can hold your soul, and you will see 'twas best for him to have his way with thee. Let's sing another song. Draw me near. How beautiful to walk. Let's sing How Beautiful to Walk. Si Jesus ang kaibigan tapat. Let's all sing on the first verse. Si Jesus ang kaibigan, matapat kailanpaman. Tayo ay tinutulungan at pinapatnubayan. Kahit naming lumbay at hirap, ating dinaranas. Bakit di natin ilagay sa Kanya lahat-lahat? May pagsubok ba sa buhay at
salang pinapasan. Tayo huwag manlulupay-pay, sa Diyos natin isaysay. Si Kristo'y walang katulad, nakaramay sa hirap. Sa Kanya tayo tumawag, upang tayo'y maligtas. Tayo ba'y may pasanin at mga suliranin? Sa Diyos natin idalangin, at tayo'y alingin. Kaibigan may lumimot, sa Diyos natin ihulog. Kay Jesus tayo pasako, at laging magpakuko. Okay, salamat po sa awitin po na yan. So tayo po ay dadako na sa ating pong pag-aaral ngayon pong hapon. At atin pong itutuloy yung ating pong lesson o series po ng lesson sa aklat po ng 1 John. And we are in chapter number 2, verse number 18 hanggang verse number 23. Again, tayo po ay nasa 1 John chapter 2, verse number 18 hanggang 23 ang ating pong pag-aaralan ngayong pong gabi. Okay? So, ito po ay series ng lesson na ating nampusahan. Ito po nakaraang unang Sunday, last Sunday at ng week ng February. At ating pong tinutuloy-tuloy po ito. And we are in chapter number 2, verse number 18 hanggang 23. Noong nakaraan po ay tinalakay po natin yung from verse 15 hanggang verse number 17, to love not the world. Tinalakay po natin kung paano po isang mananampalataya ay nais ng Panginoon na nakapokus ang kanyang buhay sa Panginoon. Amen? Now, ngayon po ay tatalakayin po natin na tungkol po sa Antichrist. Now, we are sa maikling o konting pag-aaral tungkol sa prophecy and also yung preparation and the signs of the time, yung mga ating tatalakayin po. Kaya ang ating lesson ay preparation for the end time in our time. Okay, so lesson number 6 na po tayo. And nasa po na basahin po natin sabay-sabay in 1 John chapter 2 verse 18 hanggang 23. Alright? So I hope by this time ay hawak nyo na po yung mga Biblia at ating pong babasahin po ito sabay-sabay. Ready? Begin. 1 John chapter 2 verse 18 to 23. Little children, it is the best time, and as you have heard that the Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. They went out from us, but they were not of us. If they had been of us, they would no doubt have continued with us, but they went out that they might be made manifest that they are not all of us. But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth. Who is a liar but he that denieth that Jesus is the promise? He is Antichrist that denieth the Father and the Son. Whosoever denieth the Son saith not the Father, but he that denies the Son and the Father also. So pagpalain na nga pong pagkabasa ng kanyang salita, atin pong tatalakayin pag-aaral na po ngayong gabi. Again, ang title po ng ating lesson number 6 ay The Preparation for the End Time in Our Time. Now, our text this evening continue to deal with the particular difficulties common to all believers in every generation. Kung sinabing in every generation, from the time of this writing, ito pong panahon na sinusulat po ni Apostle John,
ang mga talata po nito hanggang sa ating panahon, seemingly ay pareho po ng anticipation o ninais ng Diyos anticipation ng mga Kristiyano na sa panahon ni Juan at hanggang sa ating panahon ay meron na pong spirit of the Antichrist. Ano sa ibig sabihin spirit of the Antichrist? Nandito na ho ba? Buhay na po ba yung Antichrist? Now, wala hong sinabing time o time frame yung pagdating ng Antichrist. But the spirit of the Antichrist ay yun po yung ating tinatalakay. Okay? Now, kaya nga po John reveals the presence and danger associated with the spirit of Antichrist. Ito ang spirito ng kaaway na siyang sumasalungat kay Kristo at sa paglago ng simbahan. Who is the church? Tayo. Tayo pong mga mananampalataya. Now, ang growth ay nais ng Diyos na makita po sa atin. Pero bakit hindi po nangyayari? Kasi yung spirit of the Antichrist prevent some of the Christian from growing, from become a mature person, a mature Christian. Now, yun po yung ating tatalakayin po ngayong gabi. And let's focus on verse number 22 hanggang 23. Sabi po diyan, 22 and 23, sabi diyan, who is a liar, but he that denied that Jesus is the Christ. He is Antichrist, that denied the Father and the Son. Whosoever denied the Son, the same had not the Father, but he that acknowledgeth the Son had the Father also. Malinaw, So yung sino bang tao, sino bang religion, sino bang mga kulto na hindi naniniwala kay Kristo, sabi ng Bible, he is the Antichrist, the spirit of the Antichrist. So malinaw, any religion, any person, any individual, any group of people, whether they are saying that they are Christian, but they deny Christ, is the Antichrist. Okay? So, ibig sabihin, literal mo bang Antichrist yung mga tao po yan? Hindi. Ang sinasabi ko dito, the spirit of the Antichrist. What is the spirit of the Antichrist? The devil. Ang Diablo ay nilinlang sila at kayon po ay bahagi ng panlilinlang sila. Sapagkat hindi na kinikilala si Kristo bilang anak ng Diyos. Malinaw, sabi po ng Bible na hindi na kayang burhin sa Biblia ang mga kataga at talata po na ito. Na nagsasabi, sabi mo yan, who is a liar? Sinong sinungaling? But he that denied, sila na dinideny, hindi kinikilala, ibig sabihin, hindi pinagpapahalagaan, hindi sinasamba ang ating Panginoon sa Kristo. Those people that they're saying na tao lamang si Kristo, they deny Christ. That Jesus is the Christ. Sabi po ng Bible na He is Antichrist. That denied the Father and the Son. Yung hindi yung nagpapahalaga, hindi kinikilala si Kristo bilang Diyos, sabi po ng Bible, malinaw, sila po ay may spirit ng Antichrist. Alright? So malinaw po yun. Ang Biblia po may nagsabi po niyan. Unless otherwise, iba yung Biblia ang kanilang ginagamit. Diba? Sapagkat there are some Bible na sinasabi ko ng Biblia, pero iba po ang sinulat, iba po yung pagkakasulat, na bago po yung essence po ng deity ng ating Panginoon. Pag sinabing deity, ay yung pagiging Diyos ng ating Panginoon sa Kristo. Meron po mga Biblia o mga edition ng Biblia na nawala po yung deity o pagiging Diyos ng ating Panginoon. Kaya kung yun ang kailang binabasa, nandun ang problema. Right? Kaya minsan, pinag-aralan po natin yan, extensively, pinag-aralan po natin na all about the other version of the Bible na hindi po authorized version, na hindi po dapat basahin. Kaya nga tayo naka-stick sa authorized version po ng King James. Kasi hinango po ito sa original manuscript ng Greek and ng Hebrew sa Old Testament. Tingnan po natin yung ilang mga dito, Antichrist po yan, nalagyan ko lang ako. Okay? Antichrist, the definition, sa Greek, an opponent of the Messiah. An opponent of the Messiah, Antichristos. Sa Greek, ang ibig sabihin po nun ay an opponent. Yung anti is opponent. An opponent to the Messiah. Unction, prisma.
Na special giving of the Holy Spirit or anointing. Na hindi ko na bago po yung letter C na yung cosmos, the world, including its inhabitant, tinalakay po natin nung nakaraan po yan. Now, tatlong mahalagang bagay, kung po ay medyo maikli lang, ito lesson po na ito, tatlong mahalagang bagay ang ating tatalakay po ngayong gabi from verse number 18 hanggang verse number 23. Now, how to recognize the Antichrist? Paano natin ma-recognize ang the spirit of the Antichrist? May ilang mga bagay, makita po natin dito. Kaya nga, yung preparation po nito for the end times, sa ating panahon, ay kinakailangan makita po natin. Yung anticipation dyan, sa panahon po niya, ay sinasabi niya na malapit na dumating ang Panginoon. And the spirit of the Antichrist ay isa sa panuntunan po niya, kaya nasabi niya malapit na dumating ang ating Panginoon. Now, remember, dyan is in, doon po sa church age. From the time of the apostles, from the time na tinatag ng Panginoon, ay hanggang sa ating panahon, nasa church age po tayo. Sa panahon po ng simbahan, na kung saan ang Espiritong Banal ay siya pong nanahan po sa atin, at nanguna po sa atin. Okay? Now, kaya nga po dito, pinag-aaralan po natin, paano ba dapat maka-apekto sa ating panahon ng prophecy about the end times? Gaano ito kahalaga na malaman po natin lahat? May tatlong bagay na nais pong ibahagi. No? Letter A, now, number one, a definite time. Definite time. When we say definite time, ibig sabihin, may eksaktong panahon po ba? May eksaktong oras po ba? May eksaktong araw po ba? May eksaktong buwan po ba? May eksaktong taon po ba? Now, sa Bible, wala akong sinabing eksaktong taon, oras, araw, at buwan ang pagbabalik ng ating Panginoon. Wala po nakalagay. Sabi ko ng Bible, paano natin malalaman? Yung kung sinasabi dito, ano yung sabihin ng definite time po dito? Kapag sinabing definite time, it is going to happen exactly the way it has been told. Yung palang ibig sabihin po ng definite time, this is going to happen exactly the way it has been told. Yung palang ibig sabihin po nun, hindi yung definite time na iniisip ng iba, may isaktong oras, isaktong araw, isaktong linggo, isaktong buwan, isaktong taon. Kung ang kapanganakan nga ng ating Panginoon sa Kristo, walang nilagay po na eksaktong kapanganakan. So, some would say April, some would say December, some would say ibang panahon. Pero there's no exact date. Okay? At makikita ho natin dito na yun po yung sinasabi dito, kung paano ito siniwalat ni Apostol John, Apostol Juan nga, ay makikita po natin. Letter A, the proclamation. It is evident John is writing to the church, the children of God. He declared that they are living in the last time. Bakit? Nagkabalibas si Juan. Okay? Kung sila ba ay nabuhay na mahigit 2 taon na nakakaraan, pabalik sa ating panahon, o mahigit o kulang 200 taon na nakakaraan, so mahigit 2,000 taon na, so 2,000 taon na nakakaraan. So from AD kasi, BC, then AD, doon nag-start yung counting, yung bawat siglo na meron po tayo ngayon. So nasa na po tayo? Pang-anong century na po yung ating panahon. Okay? Now, kaya nga dito, makikita po natin na so may hindi 2,000 taon na nakakaraan, pero bakit hanggang ngayon hindi pa dumarating ang ating Panginoon? Ang sagot po niyan, wala siyang nabanggit na specific time. But the span of time sa pagitan ng kanyang pag-akyat sa langit ni Jesus Christ at sa kanyang muling pagbabalik, sa pagitan po nito, ang espiritu ng Antichrist ay maisisiwalat. Alright? So, ano ibig sabihin po nun? Kasi ganito po yan nakikita po natin dito, sa ilang mga tagpo dito. Look at verse 8, sabi niya, little children, it is the last time. Yung sinabi niya, it is the last time. Again, yung salitang little children, nakita po natin from day 1. Sa chapter 1, nakita na po natin niya, bakit sinasabi po ni Apostle John yung little children. Primarily, siya po ay aged man na, sabihin, may edad na siya. At ang kanyang mga tinuturuan ay mas bata sa kanya, at the same time, mas bata sa pananampalataya. Okay? Now, kaya nga, sinabi niya din, it is the last time. Ba't sinabi niya, it is the last time? Ito yung huling panahon. As you have heard that the Antichrist shall come, even now, there are many Antichrists. There are many Antichrists? Ibig sabihin, marami ho ba yun? Ang sinasabi niya ho kasi dito, yung kasamaan
na nangingibabaw sa mundo sa panahon po niya hanggang sa panahon po natin. Okay? The spirit of the Antichrist. Whereby you know that is the last time. Now, tingnan po natin sa ilang mga talata sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Una-una lang muna konti. Sa aklat po ng 1 John ay nandun po yung 1 Timothy. Now we go in chapter number 4 verse number 1. Sabi diyan, now the Spirit speaketh expressly. Okay, the Spirit, Holy Spirit of God, speaketh expressly that in the last time some shall depart from the faith, giving heed to the seducing spirit and the doctrines of devil. Oh, ayun pala yun. Sino hong spirit? Anong klaseng espiritu? Yung unang binabanggit, now the Spirit, the Holy Spirit of God, speaketh expressly that in the latter times, sa huling panahon, latter time, huling panahon, there are some, marami, o mangilan-gilan, o iilan, okay, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit. Pag sinabing seducing spirit, mapang-akit na espiritu. And doctrines of the devil. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with hot iron. Okay? So ito po yung mga bagay na sinasabi ko dito na sa darating na panahon, na sa huling panahon, na kung saan sinasabi po ni Apostle Juan, at sinabi ho dito ni Pablo kay Timothy, na kung paano in the latter time, sa huling panahon, maraming mga tao na ay aalis sa pananampalataya, o wala sa pananampalataya, sa giving heed to seducing spirit and doctrines of the devil, speaking lies in hypocrisy. Number 3, forbidding to marry and commanding to abstain from meat, which God had created to be received with thanksgiving of them, which believe and know the truth. Ano sinasabi ho dito? Kaya nga, di ba, mayroong ibang mga grupo na bawal kumain ng karne. At ang sabi ng Bible ay pinagbabawal yung mag-asawa. Hindi yun ang plano ng Panginoon eh. Hindi yun ang plano ng Panginoon sa isang babae at sa isang lalaki. Sabi po ng Bible, ay wala hong plano ang Panginoon. Wala hong pagbabawal na isang tao po ay pinagbawalang hindi mag-asawa. Okay? Sabi po ng Bible na ito yung mangyayari sa mahuling panahon. Merong kanya-kanyang doktrina. It is not the doctrine of God, it is the doctrines of the devil. Diba? Sabi po ng Bible, it's the doctrines of the devil. Sabi dyan, commanding to abstain from meat. Pinagbabawal na kumain ng mga karne. Kaninang doktrina yun? Sa Panginoon ba yun? No. Sabi ng Bible, doktrina po ng demonyo mo yun. Sabi niya, which God had created to receive with thanksgiving. Inayos ng Diyos, kainin yung mga bagay po na yan, meron pong pasasalamat sa Kanya. Kaya nga sabi ng Bible, every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. Di ba si Pedro gano'n, di ba? Si Pedro na naginip, at meron pong isang kwadradong latagan na pangitain, nakita niya. At sabi ng Panginoon ay, ikaw ay pumatay at kumain. Nakita po niya yung mga unclean biso doon. Ano sabi ni Pedro? Hindi ako kumakain ng mga unclean. Kasi sa Old Testament, sa turo ng mga Hudyo, meron po mga hayop na unclean. Ibig sabihin, sa Old Testament, pinagbabawal kainin. Sa New Testament, wala na hong ganoon. Sapagkat ang sabi ng Bible, pag yan po ay pinanalangin at pinagpasalamat sa Panginoon, huwag mo sabihin yan po ay marumi. Okay? So sa ating panahon, wala na hong ganoong kategorya. Now, bakit po sa mga Hudyo ay sinabi ho yun? Kasi lagi pong makikita po natin yung katruan sa lumang tipan na ay nakapokus po sa mga Hudyo. That they may have the distinction na sa lahat ng mga tao ng mundo. Diba? Kaya nga po yung mga Hudyo, sila lang yung mga kalalakihang tinuli. Okay? Yung mga Hudyo, sila lang po yung merong patungkol po sa pagkain. Na unclean at saka clean. Pero sa bagong tipan,
Dahil nga po nung tinatag ng Panginoon ang simbahan, ang iglesia, sabi po ng Bible, the church, na ang nandun po ay hindi lang mga Hudyo, pati mga Hentil. Okay? So, nung sila po pinagsama ng Panginoon, wala na po yung bawal na pagkain. Okay? Lahat ng malinis na pagkain ay sinanctified, pinanalangin, at pinagpasalamat sa Panginoon. Okay? So, anong pinag-aaralan po natin ito? No? Yung proclamation po dito ni Apostle John. Sabi ni Apostle John, sa huling panahon, mayroon pong seducing spirit na nagaganap. At ang sabi po ng Bible, wala siya nabanggit na specific time ng pagbalik ng ating Panginoon. Pero from ascension ng Panginoon, pag-akyat sa langit, hanggang sa kanyang muling pagbabalik, ang espiritu ng Antichrist ay dumating na. Okay? Nagaganap na. Sa 2 Peter, ganun din po sinasabi. Look at 2 Peter chapter 2 verse 1. 2 Peter chapter 2 verse 1, but there were false prophets also among the people, even there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that brought them, and bring upon themselves swift destruction. Ano sabi po ng Bible? Maging si Pedro, binigyan niya po ng babala, yung po mga tao na kanya pong tinuturuan. Sabi po niya, darating po yung mga bulaan, maling mga tagapagturo, na kung saan magtuturo po sila ng mga heresy. Kung sinabing heresy po yun, ay yung po mga maling katuruan, na nagbago katuruan, na even denying the Lord. Hindi na ho inikilala si Kristo bilang tagapagligtas. Yun ang sinasabi po ng Bible. Again, in Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Ito po yung proclamation po ni Apostle John sa kanila. Matthew chapter 24, verse number 5. Sabi ng Bible, from verse 4, and Jesus answered said unto them, take heed that no man deceive you. Take heed. Mapagmanman. That no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Tignan nyo. Diba? Sa ating panahon, mayroong ganyan Diba? Sinasabi, siya na si Kristo. He is the Son. He is the Son of God. He is the Anointed One. Huwag kayong maniniwala. Sapagkat malinaw, sabi po ng Bible, si Kristo mismo ang nangaral, nagsabi po sa atin, sapagkat sa darating na panahon, sabi po diyan, many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Mahalin lang ang marami. Sasabihin niya, siya na si Kristo. Siya na ang sasabihin niya, siya ang the Son of God. Imagine mo yung blasphemy sa Panginoon yun. Diba? Hindi pa nga nababa ang Panginoon, tapos sasabihin niya, siya na po ang Diyos, siya na po ang anak, the Anointed One. Kaya nga, binibigyan po tayo ng babala sa ating pong lesson. Sa number 2, o sa chapter 2, sa verse 18. Again, in verse 18, sabi po ng Bible, letter B is degradation. Ano yung degradation? John confirms that what they have been taught, in the last time, the spirit of Antichrist prevalent upon the earth. Ito ay hindi pa nangyayari. Ngunit ang espiritu ng Antichrist, ang kanyang sinasabi, na nakikita sa kanyang panahon, maging sa ating pong panahon. Ibig sabihin, sa panahon ni Apostle John, ay nakita niya na yung pong espiritu ng Antichrist. Ano nakita niya na yung Antichrist? Yung espiritu. Ano sabihin ng espiritu? Kung mayroong espiritu ng Diyos sa ating buhay, meron ding espiritu ng Antichrist na gumagala ngayon dito mismo sa mundo. Siya po ang naghahasik ng kasamaan at maling mga katuruan. Sabi po ng Bible maging sa ating panahon at maging sa panahon ni Apostle Juan, nakita niya po yan. Kaya nga po hinayaan ng Panginoon na isulat ni Apostle John ang mga talata po nito. Okay, nagtindahan niyo po ba? So, kaya nga hinayaan ng Panginoon. Remember, all scripture is given by inspiration of God. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Lahat ng mga talata po na ito'y sinulat na mayroong inspirasyon ng Panginoon.
Kaya nung sinirap ni Apostle Juan, itong mga bagay po nito, nakita po niya the Spirit of Antichrist na nandito na sa mundo hanggang sa ating panahon. Okay? Kaya nga po dito, tingnan niyo po yung 2 Timothy, ibig sabihin, gusto ni Apostle Juan, gusto ng Panginoon, na nagturo kay Apostle Juan, na isulat ng mga bagay po nito, gusto ng ating Panginoon na tayo po'y paalalahanan. Huwag tayo maninilang. Kaya, lalo kang dapat lumalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Kasi yun po yung problema sa marami pong mga mananampalataya eh. Amen. Kahit po sa mga tunay na mananampalataya, kung ikay tamad mag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka nakikinig, hindi ka nanonood ng ating live streaming, hindi ka umati ng church, ano na magiging buhay mo? Amen. Ano na meron lalaman sa iyong kaluluwa? Wala. Amen. So, madali kang madala ng maling katuruan. Amen. Especially, pagka yung mga nagtuturo ng maling katuruan, ay maraming mga pamamaraang makamundo. Na kung saan aakitin ka, madidisip ka, akala mo, yun yung mga bagay na tama. Na hindi mo lang yung tinitingnan sa salita ng Diyos. Amen. Kaya sabi ng Bible, search the Scripture eh. Amen. Basahin mo lang yung salita ng Diyos. Now, look at 2 Timothy chapter 2, verse number 3. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4. Sabi dyan, this known also, that in the last days, perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Anong sinasabi ho dito ni Pablo kay Timoteo? Bilang matandang pastor, sinasabi ni Timoteo sa bagong pastor na kanyang ituro sa kanyang mga kapatiran kung paano sa darating na panahon o sa huling panahon ay magiging mapanganib na panahon na darating po sa ating buhay. Mapanganib, perilous time. Sabi ng Bible, John revealed, Paul letters to Timothy talks about what is going to happen in our time. Una, sabi diyan, they will become selfish, lovers of self. Sabi ko ng Bible, nakita niyo ba? Sabi po diyan, lovers of their own self. Di ba? Kaya yung selfie, yung pa-selfie mo sa cellphone mo di ba? Bahagi na po yan ng pagmamahal mo sa sarili mo. Konting kibot, tingin ka kagad sa cellphone, titignan mo yung itsura ng mukha mo, ng kilay mo, ng ilong mo, ng buhok mo. Okay? Now, kung pinagpapahalagahan mo yung appearance mo, wala namang pong problema dun Pero sinasabi dito, to be selfie and proud. Sabi mo dyan, proud. Sabi dyan. Lovers of their own self, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, and unholy. Tinawag ba tayo ng Panginoon to be unholy? Sabi ng Bible, tinawag tayo upang ang katwiran ng Diyos makita po sa atin. Amen? Pangalawa, haters of good things. Haters of good things. Sabi niya, without natural affection, truth breaker, false accuser, incontinent, fierce, despisers of those that are good. So, hater of good things. Mabuting bagay ang salita ng Diyos, mabuting bagay ang pag-aaral, mabuting bagay po ang devotion, mabuting bagay ang panalangin, mabuting bagay po ang pagsimba, mabuting bagay po ang fellowship. But some of the Christians despise those things. Amen. Ibig sabihin, pinawawalang bahala yung mga bagay po na ito. Ang pagsimba sa marami pong mga Kristiyano malayo sa Panginoon ay optional. Optional? Kung talagang ikaw ay mananampalataya, hindi optional sa iyo ang pagsimba. Amen. Ang pagsimba ho sa iyo ay pusa at meron kong pasasalamat sa Panginoon. Amen. Ang pagsimba ho sa iyo o pakikinig ng live streaming ay kagalangan dapat ng
puso na merong Kristo Amen. sa kanyang buhay. Amen. Ang pagsimba po at pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos, ito po ay kagalakan ng tao pong merong Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Kaya nga po sabi ng Bible, haters of good things. Then let us see, lovers of pleasure more than lovers of God. Sabi sa verse 4. Sabi diyan, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Pleasure seeker. Ngayon po ang marami pong mga kabataan. Maraming mga tao, pleasure seeker. Sana hindi ganun po yung mga mananampalataya. Kaya pinawamingan po sila ni Apostle John. Yung po yung letter B na nakita natin, definite time. So, nakita ho ba natin yung pinag-aaralan po na yan? Natin na yan sa ating panahon? Amen. Kung paano tao, wala nang pong panahon sa Diyos. Amen. That's the spirit of Antichrist. Na nangingibabaw sa kanilang buhay. Then let us see the confirmation again in verse 18. Let's go back sa 2 John chapter 2 verse 18. Sabi diyan, even now as there are many Antichrist, whereby we know that it is the last time. Confirmation. John revealed the presence of the spirit of the Antichrist, confirmed the existence of the last time. No one know when the Lord will return. Walang nakakalam. Sabi ko ng Bible, kung kailan dating ating Panginoon. Nakalagay po yan sa aklat ng Matthew, chapter 24. Meron bang nilagay na specific date or day ang ating Panginoon sa kanyang pagbabalik? Wala. Kasi sabi po sa aklat ng Matthew, chapter 24, verse 36 hanggang 38, sinabi niya po dito, but of the day and hour knoweth no man, no man, no, not the angels of heaven, but my Father's only. But as the day of Noe, where also the coming of the Son of Man be. Okay? So kung babasahin niyo po yan, yung mga talata po na yan, hanggang verse number 38, 39, sunod yan, kung paano po yung totoong, it is a definite time, ayon sa pagkakasabi, ang pagdating ng ating Panginoon. Yung manner ng pagbabalik ng Panginoon, as is. Amen. Pero yung time, exact time and date and days, walang sinabi. Kaya kung mayroong mga kutan na magsasabi, darating ang Panginoon sa year 2025, April ganito, ganito ang oras, mag-ipon kayo ng asin tsaka kandila, ay walang katotohanan mo yun. That's a lie. Yun ay malaking kasinungalingan at yun po ay blasphemy sa Panginoon. Sabi ng Bible, not even angels hindi alam kung kailan darating muli ang ating Panginoon. But His Father only, God the Father. Ang Ama sa langit lamang ang tanging nakakaalam. Amen? But there are signs of the time. There are signs of the time. Meron pong sinyalis ng panahon. Anong sinabing sinyalis ng panahon? Ito po ay kagaya ng panahon ni Noah. The day of Noah, sinasabi ko dyan. For us, in the day that were before the flood, they were eating, drinking, marrying, and giving to marriage until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Babasahin niyo po yan, yung verse 40 hanggang verse 44. Tinutukoy po dyan yung rapture. Rapture. Kaya nakakatuwa, nakakatawang isipin na marami pong mga maging sa ating panahon ng mga Christian church na naniniwala na yung mga vaccine po na yan ay 666 na. Hindi po hindi pa malayo pa Bakit po? Ano unang mangyayari? Rapture muna Amen. Bago po yung tribulation period, bago po yung pagtatatak ng 666, bago po yung mga bagay po na yan, chaos po muna. Amen. Kasi po dahil mararapture po ang mga mananampalataya. Amen. Rapture sabi ng Bible, kung babasahin niyo po yung verse 40, then shall two be in the field, one shall be taken and the other left. Two women shall be grinding at the mill, one shall be taken and the other left. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord that come. So ano sinasabi mo dito? Bago dumating ang Panginoon, bago siya mag-touchdown dito sa lupa, rapture muna kay taas. Ang mga namatay kay Kristo, sabi ng Thessalonian, at lahat ng nabubuhay pa shall be caught up together with Him in the air.
To be always with the Lord. So, ibig sabihin, rapture muna. Kaya kung meron tataka ng 666, dyan sa needle ng karayom sa vaccine, imposible. Kasi rapture muna eh. Amen. Mabubuksan ang lahat ng mga libingan. At yung mga namatay kay Kristo ang unang kukunin ng Panginoon. At lahat ng mananampalatayang tunay ay siyang makakapiling ng Panginoon sa alapa. Amen. Bago ho yung mga 666 po na yan. Kaya ang sinasabi ni Apostle Juan, siguro nagtataka yung mga panahon po din niya, last time na, bakit hindi na pa nangyayari? Ang sinasabi kasi ni Apostle Juan po dito, yung confirmation niya, yung espiritu ng Antichrist na nandito na sa mundo. Nangingibabaw na ang kaaway sa kanya pong panlilinlang sa mga tao. Yun ang sinasabi mo dito. But we can know and understand that we are definitely living at the last time. Sa 2 Timothy, again, atin buksan doon. 2 Timothy chapter 3, verse 3 to 4. 2 Timothy chapter 3. So nabasa natin kanina yan. Tama ba? Yung perilous time. Nakita mo natin dito na kung paano po yung even in verse 5, sabi niya, having a form of godliness but denying the power thereof, from such as turn away. Ano sinasabi mo dito? Look at verse 7. Ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Ano sinasabi mo dito ni Apostle John? Patuloy na nag-aaral pero hindi makarating doon sa kaalaman ng katotohanan. Bakit po? Kasi nga, ang nangyari po sa kanila, they are being deceived. And they are deceiving also. Amen. Ang dami ng kulto sa ating panahon na sila po ay naninlang at ngayon po ay bahagi sila ng panlilinlang. Amen. Bakit? Dinidinay nila si Kristo. Amen. Dinidinay nila ang Espiritong Banal. Dinidinay nila ang kasalanan. Dinidinay nila ang ikalawang buhay. Amen. Dinidinay nila yung eternal damnation. Hindi sila naniniwala sa impyerno. Hindi na sila naniniwala sa langit. Hindi sila naniniwala sa tagapagligtas. Lahat ng mga bagay po na yan nakaturuan ng tao sa kanila pong sariling relihiyon na ginawa. Yun ang sinasabi ko dito, ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Amen. Matatalino naman. Pero pag tinanong mo, wala nang kaluluwa. Ano nangyari yun? Ang ninaw-ninaw sa Genesis, di ba? Nilikha ng Diyos ang tao, ang alabok, pinorm bilang tao, tapos hiningahan niya sa nostril, sa ilong, ang hinga ng buhay. And man become a living soul. Diba? Nagkaroon ng buhay na kaluluwa, a living soul. So, may kaluluwa ang tao. Amen. Pero yung mga katuruan, mga kulto, sabihin, walang kaluluwa ang tao. Ano yun? Saan na nakuha yun? Saan na napulot po yun? Yun ang sinasabi dito, ever learning, but never able to come to the knowledge of truth. Amen. Patuloy sila nag-aaral, matatalino naman, pero magmang sa salita ng Diyos. Amen. Diba? Kagaya kanina, pinag-aralan po natin, pinagbabawalan ng mag-asawa. Meron po sinabi sa Bible, bawal mag-asawa. Porque si Pablo ay walang asawa, ibig sabihin, bawal mag-asawa ang pastor. Si Pedro may asawa eh. Amen. Ibig sabihin, kung ang criteria, ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat mag-asawa, paano si Pedro disqualified? No! Si Pedro sabi ng Bible ginamit ng Panginoon higit Amen. Maraming naabot ng salita ng Diyos dahil sa pangangako ni Pedro. So, ibig sabihin, may mga katuruan na ito po ay walang kinalaman sa salita ng Diyos. And opposing also to the Word of God. Kaya nga po yung unang bagay, a definite time. Pag sinabing a definite time sa pagbabalik ng Panginoon, wala talagang nakalagay na date. But definitely, kung paano po isiniwalat sa atin ang pagbabalik ng Panginoon, the same manner, sabi po sa Aklat ng mga Gawa, na babalik ang Panginoon, the same manner na mangyayari po ito. That's the definite time. Amen? Sabi po ng Bible, just like a thief in the night, unannounced. Though there are signs of the time, meron po mga sinyalis ng panahon, kagaya sa panahon ni Noah, pero unannounced. Diba? Unannounced, sabi po ng Bible. Now, number 2, a disruptive time. Ano ba yung disruptive na salita? Balikan po natin po yung 2 John chapter 2,
First John chapter 2, verse number 19. Ano ba yung disruptive time? Sinasabi mo dito. The word disruptive means unable to continue in the normal way. Ha? Kung normal way, ano ba yung normal way ng isang Kristiyano? The Bible way. Amen? Ha? Ang Biblia ang ating buhay. Eh bakit hindi sila nagpatuloy? Basahin natin. Verse 19. Verse in chapter 2, verse 19. Sabi yan, they went out from us, but they are not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Ano sinasabi ho dito ni Apostle John? Ano, may talinghaga ng konti. Now dito, the word disruptive means unable to continue in a normal way. Ibig sabihin ni John, mayroong mga taong magiging bahagi ng simbahan, ngunit mawawala dahil hindi talaga tunay. Hindi talaga tunay ang pagtanggap o hindi talaga tunay na naligtas. May mga taong makikita mo aatin ng church at pagkatapos ay seemingly para sila talagang naligtas. Ginagaya yung mga tunay ng mga mananampalataya. Even nagpabautismo pa pagkamisan. Pagkatapos bilang mawawala. Tapos makikita mo, bumalik sa dating buhay. Bumalik sa dating ng relihiyon. Bumalik sa dating pagsimba nila. Bumalik sa mga kulto, bumalik po sa... Bakit po ganon? Sabi ni Apostle John dito, they went out of us, but they were not of us. If they had been of us, they would no doubt have continued with us. Kaya sila umalis, sapagkat hindi naman talaga na kaya magpeke. Hindi naman talaga kayang pekein po yung kaligtasan. It will show kung talagang ligtas na. Amen. Tinan mo ba? For how long ka magpapanggap tunay kang Kristiyano? Yun ang tanong For how long ka magpapanggap na aating ka ng simba na hindi ka maiinip? Naintindihan niyo po ba yun? Kaya mayroong mga tao na aating ng church, seemingly maliligtas, seemingly akala mo talagang tunay na maligtas, join pa sa mga activities pagkamisan, pagkatapos biglang mawawala, then later you found out, hindi naman talaga ligtas Kaya sabi ng Bible, sila ay umalis kaya sila umalis, hindi talaga sila para sa atin. Sapagkat kung sila ay para sa atin, sila tunay na nanampalataya, sila po ay hindi aalis. Amen. Yun, sabi po ng Bible, malinaw. Tingnan niyo, pag-aralan po natin. Ibig sabihin ni John, may mga tao magiging bahagi ng simbahan, ngunit mawawal dahil hindi talaga ligtas. Letter A, their deception. They went out from us, but they were not of us. Marami magsasabi na sila po ligtas, ngunit hindi talaga tunay na sumampalataya kay Kristo. Sapagkat walang bunga ng pagbabago. Walang bunga ng pagbabago. Walang bunga ng pagbabago. Makikita ng kapitbahay, walang bunga ng pagbabago. Makikita ng mga kausap niyang hindi mananampalataya, walang bunga ng pagbabago. Kung anong buhay nila nung bago po naligtas, at ngayon nasasabing sila yung ligtas na, pero walang bunga ng pagbabago. Kung gano'n ang buhay mo, tingnan mo mabuti. Baka talagang hindi ka ligtas. Kung hanggang ngayon lumalabas sa bibig mo, puro pagbumura pa rin, panglalait ng tao, saliksikin mo iyong sarili, baka hindi ka ligtas. Amen. Kasi meron bunga ng pagbabago, sabi ng Bible. Sabi ko ng Bible sa Matthew chapter 7, kaya marami tayong binabible study, marami tayong sinara ng salita ng Diyos. Sa una, kagalakan ng makinig ng salita ng Diyos. Kagalakan po ng umatin, kagalakan po ng makibahagi sa ating pagsamba. But later on, pagka hindi na kaya na patuloy na sumamba sa tunay po na pagsamba sa Espiritu at katotohanan, ibig sabihin talagang hindi sila tunay na ligtas. Mahirap mag-pick. Mahirap mag-aksaya ng panahon para sa kanila. Aksaya lang ng panahon ng pagsimba. Di ba? Kasi kung tunay kang ligtas, iisipin mo, hindi pag-aksaya ng panahon ito Ito ay para sa ating ikalalago. Amen? Tingnan po yung Matthew chapter 7, verse 20. Matthew chapter 7, verse number 20 hanggang 23. Meron po ba?
Sabi ko dyan, not everyone that saith unto me, wherefore, by their fruit. Malinaw, ano? Verse 20. Matthew 7, verse 20. Wherefore, by their fruits, ye shall know them. Kaya nga po, anya sabi dito, sa pamamagitan ng kanya pong mga bunga, ay makikilala mo sila. Ano yung bunga sinasabi ito? The fruit of the Spirit. Sa Galatians chapter 2, verse 20. Sabi mo doon, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness. Di ba? Lahat ng mga bagay nito ay bunga ng Espiritong Banal sa buhay mo nung ikaw ay naligtas. Unti-unti yan, makikita mo sa iyong buhay o sa buhay ng isang ligtas. Kaya sabi ng ating Panginoon, by their fruit you shall know them. Look at verse 21. Ano sabi mo dito? Verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me that in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? And then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, you workers of iniquity. Ang linaw sabi ng Panginoon na hindi kilala ng Panginoon itong mga taong ito na nagpapanggap na Kristiyano sapagkat hindi nakikita sa kanilang bunga ng pagbabago at bunga ng pagsunod. Kasi sabi ng Bible, kung talagang ikaw ay anak na ng Diyos, nadidinig mo ang tinig ng Panginoon, ikaw ay sumusunod. Sabi, malinaw, sabi niyan, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Yung ginagawa yung kalooban ng ating Ama. Kalooban ba ng ating Ama na tayo po ay mamuhay sa kasalanan? Never. Ayaw ng Panginoon yan. Tayo ba nagkakasala pa rin? Yes. Pero hindi tayo natutuwa sa kasalanan. At hindi tayo nananatili sa kasalanan, sabi ko ng Bible. Kaya nga sabi ko ng Bible, their deception. Marami ang masasabing sila ligtas, ngunit hindi talaga tunay na sumampalataya kay Kristo sapagkat wala pong bunga ng pagbabago. Yun po yung deception Deception ay panlilin lang. Pangalawa, the dissension. Iniwan. Dissension. For if they had been of us, they would not no doubt continued with us. Those who are in Christ may falter and wander from the Lord at times, but they will eventually return. Diba? Halimbawa yung sa Luke chapter 15, tingnan po natin doon verse number 17. Luke 15, verse number 17. Atin pong tingnan sa aklat ng Lucas, chapter 15, verse number 17. Ano po makikita po natin doon? Yung prodigal son, kung maalala niyo po yung istorya, Luke chapter 15, ano ba nangyari sa prodigal son? Pag sinabing prodigal son, ibig sabihin ba hindi anak? Anak po yun Pero anak po na naglayas at tumayo. Look at verse 17. Nung siya po ay nandun na po sa ibang lugar, so sa ibang bansa, look at verse 15, he went and joined himself to a citizen of that country, and sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. Itong tao ito, itong pong bunsong anak, na umalis, kinuha ang kanya pong mga pamana mula sa tatay niya. Nagpakalayo-layo, pumunta sa isang banyagang bansa o lugar, at pagkatapos sasabi doon, nilustay lahat ng kanya pong mga ari-ariya, lahat ng kanya pong mga pera. Nung wala na, nangailangan siya, pumunta siya doon. He joined himself to that country, citizen of that country. Namuhay siya na parang hindi mananampalataya. Pag sinabing join himself to a citizen of that country, namuhay siya na parang hindi mananampalataya. Amen. Backslider, namuhay na parang hindi mananampalataya. Wala mong backslider na hindi nagiging ganoon ang aspeto ng pamumuhay. Wala mong backslider na hindi nagmumukhang kagaya ng mundo. Amen. Naintindihan niyo po ba? Bakit? Anong pinagkain mo sa mundo? Hindi ka na nagsisimba.
Anong pinagkaiba mo sa mundo? Hindi ka nananalangin. Anong pinagkaiba mo sa mundo? Na nasa maling lugar ka. Pag-araw ng Panginoon. Wala kang pagbibigay. Wala kang pagbibigay ng time, ng talent, ng treasure sa Panginoon. Okay? Wala kang pagsamba. Wala kang fellowship sa kapwa mananampalataya. Yun ang buhay nito pong prodigal son. At ano po sabi po niya? And he would wait. Pag siya po ay nagutom, physical, pagkain ng baboy ang kanyang kinakain. Pagka siya nagutom spiritual, anong kinakain niya? Kung saan-saan na siya sumisimba. Amen. Buti kung nakakasimpo pa sa tunay na pananambahan. Di ba? Eh anong sabi po niya, verse 17? And when he came to himself, nung siya po ay natauhan, sa madaling salita sa Tagalog, nung siya natauhan, sabi niya, ay ang aking ama napakaraming mga utusan, kumakain ng sobra-sobra sa pagkain, at meron pang naiipon. Samantalang ako din sa lugar na ito, ay wala. Gutom pa. Di ba? Buti sana kung ang kanyang buhay kung ang kanyang pagkain o ang kanyang pong resources ay parang cook. Yung cook, ano yung cook? Kung hindi sakto, zero. Di ba? Kung yung kinikita niya sakto lang o zero pa, pagka minsan tapos pa. Pero sabi ng Bible, talagang ang pagkain ng baboy ang kinakain niya. Pero sabi sa verse 17, how many hired servants of my father have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Look at verse 18. I will arise and go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. Di mo yung nag-desire siya? Nag-desire po siya ng pagsisisi. Ng puso. Amen. At nag-desire po siya na makabalik sa Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, kung ito ang buhay ng isang taong backslider, isang mananampalataya, at nagkaroon ka ng desire po na yan, tuloy mo yan. Amen. Sapagkat yan ang nais ng Panginoon. Amen. Diba? Pagdating niya sa bahay niya, hinagpa siya ng tatay niya. Sabi niya, ang anak ko namatay na, pero ngayon buhay ulit. Diba? Ang anak ko yung napalayo, pero ngayon kapinong kinuli. How much more ang Ama natin sa langit? Amen? Kaya nga po yung dissension na sinasabi dito, those who are in Christ may falter and wander from the Lord at times, but they will eventually return. The prodigal son was a picture of real believers coming back to his senses to go back home. Sabi po ng Bible sa Proverbs 24, verse 16, sabi ng Bible sa Proverbs chapter 4, verse 16, ano ba yung tunay po na matuwid na tao? Hindi nagkakasala? Mali. Ang tunay po na mananampalataya, nagkakasala, ayaw niya mamuhay sa kasalanan, pero nagkakasala, sabi ng Bible. Look at verse 16. For a just man falleth 7 times and riseth up again. Okay? Kung sabihin na ikaw ay mananampalataya ngayon, Kristiyano kang tunay, pero 7 beses ka lang nagkasala sa buhay Kristiyano mo, kalokohan yun. Di ba? Dito, binigyan lang po ng diin ng Panginoon na ang tao kong mananampalataya, just man, yung katuwiran ng Panginoon nasa kanya, bagamat 7 beses po na bumagsak o nagkasala, sabi ng Bible, rise it up again. Ibig sabihin, kahit nalugmok sa kasalanan, tumatayo uli at humingi ng tawad sa Panginoon. 7 beses lang po ito sa buhay natin, dito sa lupa, kung ilang taon ka ng Kristiyano, 7 beses ka nang ba nagkasala, sinungaling. Sabi ng Bible, hindi binibilang ng Panginoon dito yung kasalanan. Kung ilang beses ka man nagkasala, humingi ka ng tawad sa Panginoon. At siya po ay matuwid at tapat na ikaw ay patatawarin. Yun ang sabi ko ng Bible. Pero ito, nakita po natin, yung po sinasabi ko ni Apostle dyan po dito, balikan po natin, sabi niya, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out. So that's the dissension. Letter B. Now, letter C, that desire. But they went out that they might have been made manifest that they were not all of us. They want the world to know that they have left the church and are no longer part of it.
Mainam. Di ba? Pagka minsan pagka ikaw ay hindi mabuting patotoo mo, mainam na talaga wala ka na sa simbahan. Amen. Sa totoo lang. Mm. Bakit po? Sinisira mo yung patotoo ng simbahan. Amen. Naintindihan niyo po ba? Pero itong mga taong to, kaya umalis sa simbahan, bakit? Sabi ni Apostle John, para ipakita sa mundo na wala na sila sa simbahan. Mas mainam pa yun. Hindi natin dinidiscourage yung mga tao mga gano'n. Gusto ng Panginoon sila yung maligtas. Pero may mga tao talagang hindi na kinakaya talaga dahil hindi naman talaga mananampalataya. Kung every Sunday mo, pipigiin mo yung pananambahan mo, pinipig mo yung pagiging Kristiyano mo, kunyari ka Kristiyano, pero hindi. Talagang darating yung time na sasabihin mo, ayoko na magpunwari. Dalawa lang eh. Either you truly receive Christ, talagang totoong tanggapin mo si Kristo. O kaya naman, magpakatotoo ka na talagang ayaw mo siyang tanggapin. Amen. At hindi ka naniniwala sa Biblia. Amen. May mga tao gano'n. Kung umpisa, from 2007, yung mga naabot natin sa salita ng Diyos, na-witness na natin, tunay talagang tumanggap sa Panginoon. Naku, ang dami po natin sa biyaya ng Panginoon. Bakit wala sila? Nag-aalisan yung iba. Kasi sabi ng Bible, they went out from us, but they were not of us. Sabi ng Bible, no doubt, they would no doubt have continued with us, but they went out, that they might be made manifest that they were not all of us. Sinasabi lang nila, imagine mo, nakakalungkot, bilang inyong pastor, makikita ko yung mahati natin dito sa atin, na nakikinig dito, na pe-fellowship po natin, na ipag-pray sa kanilang pangangailangan. Tapos isang araw makikita ko, nandun sa ibang simbahan, at na doon, balik sa dati po niyang pamumuhay, balik sa dati po niyang pagsimba doon sa Diyos-Diyosan. Nakakalungkot po yun eh. Amen. Diba? Iisipin ko na sa puso ko, iisipin ko na lang, ano kaya nangyari doon, Panginoon? Talaga palang hindi tunay. Diba? Ang tagal lang maatin po sa atin dito, so makikita ko, nandun na naman sa simbahan ng Diyos-Diyosan. Nakakalungkot po yun, di ba? Pero malinaw, sabi ng Bible, they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Hindi talaga sila sa tunay na pananambahan. Amen? Hindi talaga sa tunay na pananambahan eh. Kasi bumalik eh. Di ba? Bumalik. Ano ba yun? Bumalik sa dati. Okay? Kung hindi talaga tunay na ligtas. Sinasabi ng Apostle Juan na nagsabi sa kanila na sila po ay ligtas, ngunit hindi tunay ang kanilang pagtanggap kay Kristo. Look at 2 Timothy. Masalimuot po yung mga ganong pangyayari, no? Pero sabi ng Bible, pag nalaman mo yung katotohanan, palalayain ka. Amen. Kung hindi mo hanggang ngayon, hindi mo pa alam yung katotohanan na si Kristo ang tagapagligtas, hindi ka pa malaya sa buhay mo. 2 Timothy chapter 2, verse number 19. Ano po sabi ng Bible sa verse 19? Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord, it is the Lord knoweth them that are His. Having this seal, kasi tinatakan ka ng Espiritu ng pangako ng Panginoon, the Lord knoweth them that are His. Alam ng Panginoong Jesucristo kung sino ang sa Kanya. Amen. Ano sabi diyan? Let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, we must depart from iniquity. You must depart from iniquity, sabi ko ng Bible. Also in 2 Corinthians chapter 13. 2 Corinthians chapter 13. Nasa number 2 pa lang po tayo. 2 Corinthians chapter 13. Tignan po natin doon. 13, verse number 5. Kaya sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto, kasi alam niyo yung nature ng mga taga-Korinto, may mga naligtas, pero nais lang i-adapt po yung kanilang mga pagan god, yung kanilang manner, yung po ng mga custom, mga costumbre nila, gustong ilagay pa rin sa simbahan. Ano sabi ni Pablo? Hindi na dapat din yan. Binago ka na eh. Yan sabi po ni Pablo sa kanila, sa chapter 13, verse 5, examine yourselves
whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobate. Ano sinasabi mo dito ni Pablo? Sinasabi ni Pablo dito, kung talagang ikaw ay tunay ang pananampalataya mo, saliksikin mo yung sarili. Tingnan mo talaga. Now, kung tunay ang pananampalataya mo, huwag ka namang magpadaya sa Diablo na araw-araw sabihin sa'yo, baka hindi ka ligtas, hindi yon ang ibig sabihin ni Pablo. Amen. Kundi sinasabi ni Pablo, kung ikaw ay tunay na ligtas, meron kang 100% na kasiguruhan ng langit, at ang salita ng Diyos ay kagalakan sa iyo. At ano pa? Naiintindihan mo at naunawa mo sa salita ng Diyos. At merong bunga ng pagbabago. Ikaw mismo makaka-attest sa buhay mo na meron nagbago na sa buhay mo. Ganyan ko ba nung nag-iisip nung ikaw hindi pa mananampalataya? Nangingibago ba sa iyo galit? Nangingibago ba sa iyo ay masamang bagay? Sabi ko ng Bible, examine yourself whether ye be in the faith. Sabi ng Bible, prove your own self. Sabi kasi ng Bible, hindi naman tayo ang nagligtas sa ating sarili. Pero sabi ng Bible, malalaman natin kung talagang tunay tayong ligtas kasi may pagbabago. Makikita din ng ibang tao. Right? Now, number 3, a defiant time. Ano ang sabihin ng defiant? The word defiant means refusing to obey something or someone. Ano po ang nangyayari doon po sa 1 John chapter 2? Look at verse 20 hanggang 23. Sabi diyan, but ye have an unction from the Holy One, that ye know all things. I have not written you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth. Who is the liar that he that denieth that Jesus the Christ? He is an antichrist that denieth the Father and the Son. Whosoever denieth the Son, the same had not the Father. He that acknowledged the Son had the Father also. Ano sinasabi po ito sa pangatlong bagay? Let's go to number 3. May dalawang bagay sa number 3. In verse 20 at 21, sinasabi po doon yung tunay na mananampalataya. Tunay na mananampalataya. As a true Christian, we rely on the Holy Spirit, who knoweth all things. John wrote this epistle to tell them that the true believers know the truth and to stand by the truth. Kung talagang ikay tunay na mananampalataya, malaya ka na sapagkat ang Diyos ang ibigay sa ng kalayaan. Because you know the truth. John 8:32 at saka 36. Ano sabi doon? Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Kung ikaw ay, kung ang anak ng Diyos, Kristo, pinalaya ka na, tunay ka ng malaya. Kaya nga sinabi ni Apostle John dito, hindi ko sinulat sa ito para sabihin sa iyo hindi ka tunay na mananampalataya, hindi mo lang katotohanan. Bagkos, sabi niya, because you know it. Sapagkat alam mo na ito. And that no lie is of the truth. Walang kasinungalingan. Hindi pwede magsama ang kasinungalingan sa katotohanan. Amen? Kaya sabi dito na we have a personal relationship with Christ. As the world grows darkness, we continue to walk in the light. Ang mundo po rito talagang pasama ng pasama. Alam nyo, sa totoo lang, yung taas po ng bilihin, taas ng gasolina, taas ng diesel, lahat na tumaas. Dapat mayroong isang bagay na positibo sa pagtaas. Yung tumataas po yung ating kaalaman sa ating Panginoon sa Kristo. Amen. Yung tumataas po yung desire ng iyong puso na lalo kang maglingkod sa Panginoon. Amen. At lalo kang saliksikin mo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Dapat yun ang mataas na level sa iyo. Amen. Wala tayong magagawa sa taas ng bilihin. Ano ba magagawa mo? Kahit mag-complain ka dyan, kahit magsisigaw ka dyan, kahit mag-rally ka pa sa labas. Wala kang magagawa doon eh. Hindi natin kontrolado yung pagtaas at paghirap ng buhay. Sabi po ng Bible, tunay na Kristiyano, alam ang katotohanan, and we stand for the truth. We stand for the truth. Now, letter B,
Verse 22, nakita ho natin, who is a liar? But he that denied that Jesus the Christ, the fake Christian. Kung merong totoong Kristiyano, merong falsifikado o peke na Kristiyano. Diba? Meron talagang peke na katotohanan na Kristiyano. Diba? Maraming magsasabi na sila tunay ng mga Kristiyano, ngunit hindi tunay na tagasunod ni Kristo. Letter A, they denied Jesus. Look at verse 22. Sinong sinungaling? Yung hindi kinikilala si Kristo Amen. bilang Diyos. Amen. Oh, Biblia na po nagsabi niya. Diba? Hindi ako nagsabi niyan. Biblia nagsabi. Ang sino mang tao, organization, grupo, o reliyon na hindi kinikilala si Kristo bilang Panginoon Amen. Ay sinungaling. Amen. Ano ninaw? Amen. Who is a liar? Sinong sinungaling? But he that denieth that Jesus is the Christ. Kung para sa kanila, si Kristo tao lamang. Sinungaling ang tawag po sa kanila. Amen. Ayon sa salita ng Diyos na ating binabasa. Kaya nga, they denied Jesus. Pangalawa, they denied the Father. Look at verse 23. Whosoever denied the Son, the same had not the Father. But he that acknowledged the Son had the Father also. Ano? Malinaw, sabi ng Bible, Amen. yung mga ibang mga grupong oneness, kinikilala lang Ama, hindi kinikilala si Kristo. Ano sabi ng Bible? Ang hindi kinikilala sa anak, ay hindi rin kinikilala ang Ama. So, ibig sabihin, they have another Father na kinikilala nila. Amen. Sino yun? The father of all liars. Amen. The devil. Amen. Sabi ng Bible, John 8:44, ye are your father, the devil. He is a liar from the beginning. There is no truth in him. And when he speak of a lie, he speak of himself. He abode not in the truth. And there is no truth in him. Oh, hindi malinaw. Kaya nga sabi ng Bible, kapag si Kristo, ang anak ng Diyos, dininay ng isang tao, dininay na rin niya ang Ama sa langit. So, he denied Jesus Christ, he denied the Father. Sabi ng Bible na it is impossible to please God or be accepted to Him apart from Christ. He is the source of our reconciliation. Paano sasabihin na si Kristo tao? Sabi ng Bible, hindi pwede mamagitan ng tao sa Diyos. Amen. Ang pwede mamagitan, yung Diyos na nagkataong tao. Amen. To be a reconciler, a mediator between God and man, you must have the man Christ Jesus. Amen. Si Kristo na nagkataong tao, ang siyang bukod tanging pwedeng mamagitan sa Ama at sa makasalanan kagaya mo. Amen. Kaya nasabi ko ng Bible, look at 1 John chapter 2 verse 1 and 2, sa unang talata, sa una natin pinag-aralan. Sabi niya, my little children, these things write unto you, if any man sin, sino man magkakasala, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Amen. Verse 2, and He is the propitiation for our sin, and not for ours only, but also the sins of the whole world. Amen. Di malinaw sabi ng Bible na sa unang chapter, nakita natin doon, kung sasabihin mo hindi ka na magkakasala, tawag sa iyo liar. Amen. Wala sa iyong katotohanan. Pero sino man magkasala, humingi ng tawad sa Panginoon, siya'y patatawarin. Why? Sapagkat nasabi ng Bible, if any man sin, we have an advocate, tagapag-tanggol. Amen. Sa langit, sama si Kristo na matuwid. Siya ang propitiation for our sin. Siya ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Diba? Sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Romans 6:23. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sabi ng Bible sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, isang araw, tayo'y parurusahan sa impyerno dahil tayo makasalanan. Pero salamat, isang araw sa aking buhay, ako po ay sumampalataya kay Kristo bilang sarili kong tagapagligtas. At sa pamamagitan po noon, pamamagitan ng Kristo sa kanyang biyaya, nakamtan ko ang regalo, the gift of God, na pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. So malinaw. Kaya nga sabi sa aklat ng Efeso, for by grace are you saved through faith. Sa biyaya, ikaw ay naligtas dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo. Hindi sa iyong gawa, hindi sa aking gawa,
na walang sino man pwedeng magmayabang. Amen. Ha? Mayabang yung tao nagsasabi, dahil meron ako, kaya ako pupunta sa langit, kayabangan yun eh. Amen. Dahil gumagawa ko ng mabuti, tumutulong ako sa kapwa, nagdodonate ako ng malaking bagay, kayabangan yun eh. Amen. Ha? Pero sa Biblia, sabi ng Bible, humingi ka ng tawad sa Panginoon, magsisi ka, tanggapin mo si Kristo. Pagkakamtan mo ang buhay na wala hanggang pangako ng Diyos sa langit. Kaya nga po sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 1 or chapter 5 verse 18. 2 Corinthians chapter 1, 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Ano po sabi ng Bible sa verse number 18? All things are of God. Lahat ng bagay sa Diyos. Who had reconciled us to Himself. Tayo po'y nireconcile sa Kanya to Himself by Christ Jesus and had given us the ministry of reconciliation. Okay? Ministry of reconciliation. Sino ang mayroong ministry na yun? Ating Panginoon sa Kristo. Paano natin naman? Magitan na Kanyang salita. Sino nagturo sa atin? Ang Espiritong Banal. Amen. Okay? Nananahan po sa atin, tinatakan tayo ng Espiritu ng pangako. Kaya naiintindihan din natin ang sinasabi mo dito ni Apostle John. Na a defiant time, a disruptive time, and number 1, ano nakita natin? A definite time. So sa defiant time, nakita natin yung tunay na mananampalataya, lumalakad sa liwanag ng salita ng Diyos, sinusunod ng salita ng Diyos. Yung fake Christian, nakikita po natin, dinideny si Kristo, dinideny ng Ama, hindi kaya magbigay ng kaluguran sa Panginoon. 1 John chapter 1, verse number 7. 1 John chapter 1, verse number 7. Sabi ko ng Bible, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Sabi ng Bible, kung tayo lumalakas sa liwanag at mayroong fellowship sa bawat isa, ang dugo ni Kristo Jesus na Kanyang anak ang naghugas sa ating lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Kaya nga, salamat sa Panginoon na itong ating preparation for the end time, in our time, ang preparation na sinasabi ko ng Bible, hindi natin alam kung kailan dating ang Panginoon. But surely, yung definite time dito, kung ano po yung sinabi ng Bible, yun po yung exactly mangyayari at magaganap. Amen. Sa buhay ng mananampalataya. Nandito na ba yung Antichrist? Sabi ng Bible, the spirit of the Antichrist, nandito na sa mundo. Amen. Umpisa pa sa panahon ni Apostle John. Sabi niya, nakita niya na yung spirit of Antichrist kasi maraming tao nabubuhay sa kadiliman. Maraming tao nabubuhay sa kasinungalingan. Maraming tao bulag pa sa katotohanan. Sino ho na mamayari sa kanilang buhay? The spirit of the Antichrist. Yung Antichrist ba narito na? Sabi ng Bible, wala rin sinabi kung ilan. Pero malinaw, sabi ng Bible, pagka tayo na-rapture na, at dumating yung tribulation period, nandun na yung Antichrist. Amen. Paano pa sa mga technology, yung one ID system, yung po nilalagay ng mga biochip po dyan, yan po ay pagmamindset lang ng kaaway. Amen. Na gagawin isang araw sa history ng mundo sapagkat nalo na yung Antichrist. Minamindset ka lang minamindset lang tayo. Pero purihin ng Panginoon, pagdating ng Panginoon, bago dumating yung Antichrist, wala naman tayo. Amen. Kaya kung hindi ka paligtas, ay tanggapin mo na si Kristo. Amen. Wag mo nang hayaang o later on na experience yung pagdating ng Antichrist. Amen. Hindi mo na kailangan antayin yun, tanggapin mo na si Kristo. Amen. Ay, matagal pa ako bago dumating yung Panginoon. Hindi mo masabi, sabi ng Bible. Kaya nga po, sabi ko ng Bible sa ating conclusion, we praise God for the Comforter is come to guide us. We have the Holy Spirit, sabi ng Bible. Na siyang iniwan ng Panginoon upang ituro sa atin lahat ng bagay. At minamagnify ang Ama, minamagnify ang ating Panginoon sa Kristo. Kahit yung manalangin na maraming Diyos, salamat po sa aming natutunan ngayong gabi, salamat po sa inyong salita ng nahayag, patuloy na pangunahan niyo kami
Sa patuloy po namin pag-aaral ng series ng lesson po na ito, The Love of Christ in the book of 1 John. Panginoon, pangunahan niyo po bawat isa. Bigyan niyo kami ng kapahingahan sa magdamag. Patuloy na turuan niyo kami ng inyong salita. Bigyan niyo kami ng kagalakan, ng makinig. Kagalakan po na i-apply din ito sa aming buhay. Pangunahan niyo rin po mga kapatiran po namin may karamdaman. Kayo po patuloy na magbigay ng kagalingan sa kanila. At pangunahan niyo rin po pangangailangan ng bawat isa, bawat pamilya, bawat individual. Maasa kami ng pandemic po matatapos na at kami babalik sa normal po namin pagsama na sama-sama at maabot na namin ulit mga patuloy na dating dumadalo po sa amin, Panginoon. Maasa kami, nabibigyan niyo kami ng mga patuloy, ng mga mananampalataya na mayroong kagalakan sa kanilang puso na sumamba, makinig at mag-upo sa pananampalataya. Salamat po Diyos, pinupuri ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Muli, magandang gabi po sa bawat isa. May the Lord bless us all always. Salamat po sa ating pakikibahagi ng ating pong live streaming ngayong gabi. Thank you po.